Connor. Sige, no? Magandang hapon, no? Pasok na ako. Naka-voice mo. Kamusta? Ako si Connie Tamido, isa akong visual artist. Isang laking Mandaluyong. I've been here all my life. I do whimsical art. Katulad ng maraming bata, mahilig talagang mag-drawing eh. Tapos, comics pa reference nun eh. Walang artist sa pamilya. Hindi ko alam kung ano talaga yung gusto ko noon. Pero isang bagay lang ang sigurado ko. Gusto ko mag-drawing na mag-drawing. Tapos naalala ko nung bata ako, ang sabi ko, gusto ko magiging arkitekto. Hindi ko alam na yung arkitekto pala. Yung nagdidisenyo ng bahay. Hanggang eventually, sinabi nila sa akin na, hindi yan, fine arts pala yan, ganyan. Kasi nga, anak ako ng mananahi eh. Ang tatay ko naman noon, mananahi din. Ay nga, napakaliit ng kaalaman eh, tungkol sa art noon. At saka, back then, sasabihin sa'yo, pag nag-artist ka, maging gutom yan, di ba? Parang, sisikat ka pag namatay ka na. Yung typical, yung stereotypical na sinasabi ng mga tao. Hindi naman pala. So, yung awa ng Diyos, yung yung magulang ko, hindi naman nila kinontra yung gusto ko. Wala silang idea eh. Nagtatanong-tanong din lang sila. Hanggang narinig lang nila, saan ba magandang pag-aralin ng magaling mag-drawing? Sabi sa UST. So, doon naalala ko nung pumasok ako dahil meron kaming tahian. Sabi ko, kaya ako? Interior. Kasi hindi ko din alam talaga, wala nag-agad eh. Mag-interior kaya ako. Tapos hanggang nag-apply ako sa UST. No? Sabi sa akin, bakit yan? Kasi may tahian po. Parang mas bagay ka sa advertising arts. Hindi ko rin alam yun. Basta ginawa ko na lang. Well, magandang bagay din kasi yung advertising arts, nasakop naman yan na lahat eh. Magaling ka mag-drawing at saka ang isip ko pa rin kumita eh that time eh. Hindi ko alam yung painting major. Isip ko rin yung magamit yung craft mo para talagang kumita. Yung father ko naging OFW yun, eventually. So, nakapag-aral ako sa UST. I remember noon, I was eyeing for that school already kasi yun lang naman napapag-usapan noon eh. Pag fine arts ka, UST, UP. Ayun, so nag-fine arts ako and then hindi ko siya natapos for some reason. Tapos ng time na gusto ko nang bumalik ng school, yung AirPods ko na-stroke. Nung na-stroke si AirPods, ang pinagkaiba din is, siyempre, natigil ka sa school. Kasama ako sa pag-aalaga sa kanya eh. Yung ganon. Although, habang binabantayan ko siya, drawing pa rin ako. Naalala ko nung ginagawa ko subject si AirPods eh. Tapos, yung struggle niya, hawak-hawak niya yung tubo ng nakasabit yung dextrose. Drawing ko yun eh. Na-capture ko yun. Pagtingin ng AirMats ko, ayaw niya makita, tinapon niya yun. Sabi, dahil na ko yun, ginawa ko yung subject habang Ako kahit sino noon eh, drawing ko yung nurse. Just para, malibang, sa pagbabantay. And then, hanggang naka-recover siya, anything na pwede akong mapunta sa art, ginawa ko. Ang paniniwala ko rin naman, pagka ang tao magaling ka sa isang bagay, halimbawa, magaling ka sumayaw, sasabihin sa yung tao, sayaw ka. Magaling mag-gitara, tugtog ka naman. Diba? Yun yan eh. So, yung skill ko nandun pa rin eh. Halos gumawa ko ng mga commercial arts eh. Para kumita, ganyan. Tapos, sumasali ako ng mga painting competitions. Tapos, nung pagsali ko sa painting competition, siya eh. Ito lang yung
parang siyang outlet eh. Kasi kaya mong gawin eh. So, binta ako. Tapos pagsali ko, naging finalist ako agad. Ba, pwede pala. Iniisip ko, i-enjoy yung ginagawa ko, saka i-hone yung craft ko. So, hanggang sali ako ng sali. Tapos lagi ako nagiging, napapasok eh. Semi-finalist, finalist. Hanggang nararamdaman ko na, iba na pala yung mundo ng tinataka ko. Hindi na yung katulad dati na, kailangan matapos yung advertising arts ko para mapasok ako sa isang advertising company. Magtatrabaho ka ng 8-hour job, di ba? The usual na, syempre, ginagawa na nasa kumpanya ka na. Na-realize ko, hindi pala yun yung gusto ko. Gusto ko pala magpinta. So, pinta ako ng pinta. Hanggang, naalala ko nung paisa-isa yung bili ko ng oil paint eh. Kaya yung kulay ng trabaho ko, monochromatic. Kasi hindi ko naman mabuo yung set ng kulay na gusto ko. Naalala ko, ito na nga yung gusto ko palang gawin. Hindi ko lang alam kung anong tawag. Yun pala, gusto ko maging isang talagang visual artist at magpinta. Pero hindi natapos dun. Kailangan ko siyang itigil. O rather pagsabayin na maghanap ng pagkakakitaan at magpinta. Ang dahilan nung kasi nag-asawa ako. At syempre, nag-asawa ka, may obligasyon ka na may bubuhayin ka mga anak. Dahil at that time nun, tatlo yung anak ko, every 2 years, ng pagitan nila. So, feeling ko, mas marami akong ginawang anak kaysa sa paintings. Yung no? So, mas marami akong obligasyon. Parang ganun nangyari sa kanya. So, magkahalo siya. Para hindi ko makompromise yung artwork ko, naghanap ako ng ibang paraan na pagkakakitaan. Nung nagkaanak ako, nakilala ko yung mentor ko, si Sir Omi Reyes. Tawag ko sa kanya, Kuya Omi. Nasilip ko yung bahay niya eh. May mga kilala akong artwork sa dingding. Sabi niya, tinanong niya ako, mahilig ka ba magka? Opo, artist po ako. Sabi niya, ba't hindi mo i-pursue? Parang gano'n. Mahirap po yan. Babalik na naman tayo doon sa, di ba? Sa typical na pag-iisip na pag visual artist ka, mahirap mabuhay. Mahirap pakain nga sa bigay ng alam mo na, typically, financially, hindi siya ganun, hindi siya lucrative na trabaho, ika nga sabi ng iba. No? So, siya nag-introduce sa akin na, pwede naman pala. Pero at that time, medyo, yung kalahating pa ako palang yun nandun eh. Natatakot ako. Dahil sabi ko, baka, pag nag-full time ako, hindi ko matustusan, siyempre, pangangailangan ng pamilya. My wife is working naman, pero siyempre sa atin bilang lalaki, kailangan may i-provide ka eh. So, hanggang sa tingin ko para siyang tubig eh. Dahil kahit na may ginagawa ako noon na side hustle, every time na mayroong kailangan na big na pangangailangan, ang sumasalo sa akin, yung artwork ko pa rin. Bigla akong magugulat, may bibili na ng artwork. Hanggang sa nagkaroon ako ng problema doon sa ginagawa kong trabaho. Tingin ko nga, blessing in disguise din eh. Kasi gano'n naman talaga eh. Pagka tinanong ko yung sarili ko, kaya ko ba? Pag nag-full time na ako. Ganyan. Hanggang pagtigil ko nung pag-events natin noon, saka ako na-operan for a solo show. At takot pa rin ako noon. Sabi ko, baka pwede, 2-man show pa. Kasi baka di ko kaya. But itong nare-realize ko sa mga artist eh. Minsan hindi namin nakikita yung sarili namin. Iba yung nakikita sa kakayanan namin. Minsan ang pakiramdam mo, hindi ka pa pwede. O di kaya hanggang dito ka lang. Kulang ka pa. Actually, may pressure ako sa sarili ko nun eh.
sabi ko, saan ba ang patutungan ko nito? Kasi parang gusto ko, by the age of 40, ano na ako, magka-solo show. Pero hindi nangyari. Nagkaroon ako ng first solo show, then second solo show, and then numerous group shows din. Yung nung araw, pinapangarap ko lang masama sa Manila Art. So, thankfully, naging party na ako niyan. Isang malaking art festival sa Pilipinas. So, ang ginagawa ko right now is whimsical art o lowbrow art. Sinasamahan ko siya ng mga, minsan, ng mga moving parts ng automaton. But, hindi ako tumitigil dun eh. Kasi, madali akong, parang napapansin ko yung sarili ko, madali akong magsawa. O pag na-discover ko ng isang bagay, mas gusto ko na maging process ng creativeness ko yung yun ang tingin ko sa being creative eh. Yung hindi pag meron ako nalaman na kung paano gawin, nag-iisip na ako na alam ko na kung paano gawin yan. Susunod gagawa na naman ako ng iba naman. At nakikita ko naman na kasi ang mga artist iniisip nila kailangan may estilo ka lagi eh. So, but right now more on the whimsical, the lowbrow art. Yan, malalaki yung ulo niya. But, very dreamlike pa rin siya. Pinagsasama ko rin. Minsan, ginagawa akong topic yung magulang ko. Dahil na-inspired ako ng nanay ko, mananahi nga. Meron pa rin kasama ng mga makina. Tapos pinapagalaw ko. So, yung ina-assemble ko, assemblage kung tawagin. So, automaton and then the whimsical art. Magkasama siya dun sa artwork ko. But right now, in-explore ko pa rin siya. Mas gusto ko yung mas gusto ko yung nung araw kasi wala akong reference kung ano yung art. Hindi ko alam kung sila yung mga local natin, sila Botong Francisco, alam ko lang yata si Juan Luna kasi tinuturo sa school. Pero dahil dun sa National Geographic na magazine, na meron yung inuupahan namin nung araw sa taas, may collection siya nun, nakikita ko lagi yung Michelangelo at saka sila Leonardo da Vinci. Parang mas naging specific ako dun sa ginagawa ni Leonardo da Vinci na iba-iba. Meron siyang painting, meron din siyang ginagawa, 'di ba, ng mga weapons, ganyan. O kung ano man, parang sabi ko mas gusto ko yung ganun. Minsan may sculpture, minsan meron kang painting. Noon kasi iniisip ko talaga na ayoko naman siguro na nakaratay ka na lang o nasa rocking chair ka. Hindi ka may hawak kang baston. Tapos meron ka what if. Ano kaya kung ginawa ko? Diba? Ano kaya kung hindi ko sinubukan? Dati alam ko magaling akong mag-drawing o mag-gitara o kumanta. At least ngayon ako wala akong regrets. Yun ang pakiramdam ko. At saka may may something sa artwork eh. O kung ano man yung ginagawa mo, nagluluto ka man o nagba-basketball ka o anything. Sabi ko hindi nasusukat yung kasiyahan ng isang artist eh. Hindi mo pwede sabihin na habang gumagawa ka o magpipinta ako yung halagang pang 10,000 lang. Time na lang ang magsasabi kung ano yan, kung ano man magiging value niya. Pero kung siyempre lahat naman ng bagay pag mahal mong gawin eh, maganda rin siya ng kinakalabasan. May kasiyahan ng art na idinudulot sa'yo makatapos ka pa lang ng artwork. Doon pa lang, oo, pag naka-achieve ka eh. Para siyang para siyang kasi gumagawa ka ng kanta. Hindi naman pagkatapos mong palagay ko pagkabuo mo ng kantahan, sa'yo mo na eh. Sabi ko, Panginoon, ba't mo ako binigyan ng ganitong kung itatago ko lang ba to? Bakit ganito na yung ginagawa ko?
So, naiipon yung pyesa hanggang dumating na yung panahon na may bumibili na. Ayan, lumalabas na. So, right now, napupunta ako sa mundo ng mga manlililok. Ang sarap din pala mapunta sa mundo ng ng sculpture. So, in the near future, ang gusto ko siyang pagsamahin. Although, medyo sculptural na yung ginagawa ko, ball bound. Ngayon, gumagawa ako ng sculptures and gusto ko siyang magkaroon ng sculpture partnered with a painting. So gusto ko siya gawin both. Sa hopefully next year makapag solo show ulit. Right now tuloy-tuloy naman, meron naman mga group shows. Maganda na rin na meron iba-ibang platform ngayon sa social media. Salamat sa Macbeth. Dahil meron mga ganitong project na hindi lang yung mga iniidolo namin, yung kino-cover nila o binibigyan nila ng importansya o binibigyan ng boses. Katulad din namin ng mga nasa mid-career, napapansin din pala. O nabibigyan ng oportunidad, baka gusto nyo subukan naman yung mga trabaho namin o salamat dahil yun nga, andyan ang Macbeth, may hinahain sa inyo na bago na pinapakita nila sa inyo itong mga nasa mid-careers na mga artist, tattoo artist o mang bine-venture nila sa buhay, their journeys for success or their dreams, kasabay itong Macbeth na nakasuporta. Patuloy lang sa pagpinta. Hinahayaan ko lang siya kung may show ba o wala. Hindi ko hindi ako nagpipinta kung dahil kailangan pinta ako kasi may show o Kasi ginagawa ko lang kung paano ko dinisenyo ng Diyos. Sa tingin ko, pag na-discover mo na kung ano ka, yun na rin yung ikasisiya mo eh. Sabi nga nung nagdadasal si Jesus sa Gethsemane, Lord, thy will be done. Kung ano yung gusto mo, ito na yung tatanggapin ko. Kung anong hatol mo sa pangyayari. At yun ang dinasal ko. Hinanap ko yung sarili ko. Nakita ko kung sino ako. Binalikan ko kung anong gusto kong gawin. Masaya ako na ginagawa ko. At kumikita pa ako sa isang bagay na mahal kong gawin.